Siguradong hindi matutuwa itong si Rain or Shine Coach Yeng Giao kung matuloy nga itong binabalak daw na trade ng San Miguel at nitong Terra Firma Jeep, kung saan makukuha daw ng SMB itong si Jeric Ahanmisi mula dito sa Terra Firma at ang magiging kapalit niyan ay yung first round pick ng SMB. Sigurado kasi na ang magiging tingin dyan ni Coach Yeng ay lugi itong Terra Firma dahil yung first round pick ng San Miguel siguradong mababa yan dahil expectedly palaging nasa playoffs o kaya championship itong SMB. Samantala naman itong si Jeric Ahanmisi, nakita natin kung gaano siya kahusay magdaro ngayon dito sa Terra Firma at ang laki ng naiitulong nito para dito sa koponan ni Ronald Tubid. Kung dadali niyan sa San Miguel, lalong magiging malakas yung team na ito at yan ang dahilan kung bakit magiging isa yan dito sa mga tinatawag natin na baka na naman kontrobersyal na trade sa PBA. Kaya nga itong si Coach Yeng Giao, kung sakaling matuloy ang nabanggit na transaksyon, sigurado na sasabihin yan na ito'y hindi patas. Sa panig ng San Miguel, kung makukuha nila si Jeric Ahanmisi, maganda yan ang magiging additional scorer nila. Alam natin na marami ng loaded na scorers itong SMB. Sila Lassiter, si Trollano, si Cruz at si Perez. Pero itong si Jeric Ahanmisi, pwedeng siya maging shooting guard nila at itong si Jericho Cruz at si CJ Perez kaya naman yan na magbaba ng bola. So hindi magiging problema playing time dito. Pwede rin na gawing small forward itong si Jeric Ahanmisi at baka i-trade na rin ng SMB naman to si Jeron Teng sa Titan Ultra. Kaya maraming magiging options dito at kung ano pa man ang mangyari, siguradong matutuwa ang SMB kapag nakuha nila si Jeric Ahanmisi dahil nakita na nila kung gaano ito kahusay maglaro. Ito nga bang si Terence Romeo ay merong tinatawag na silent ban dito sa PBA at yan ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa siya nakapaglalaro. Marami ang nagtataka bakit ang 3-time scoring champion at kilala naman yan bilang isa sa pinakamagaling na mga one-on-one players sa PBA ay hindi kinukuha ng mga teams. Gayong yung ibang mga players ay nakuha na. Unrestricted free agent si Terence Romeo kaya nakapagtataka ito. Nakikita ngayon ito si Romeo na naglalaro sa mga iba't ibang liga at marami nagsasabi na pwede pa to sa PBA. Ang sabi ngayon ng iba, baka meron daw silent ban dito kay Terence Romeo at kung sakaling meron nga, ang tanong, ano kaya ang dahilan? Ang sabi ng iba, baka ang naging problema dyan ay yung estilo ng laro ni Romeo dahil ito ay hindi na sinasabi nilang nag-evolve. Kung ano yung laro niya nung high school hanggang professional ay ganun pa rin. Ang specialty talaga ni Romeo ay one-on-one play at syempre yung kanyang mga alam na nating fancy dribbling. Pero sabi nga nila nag-iba na ang laro ngayon dito sa PBA at kinakailangan na ma-focus sa teamwork at doon sa mga set plays. Kaya ngayon daw laro ni Romeo ay parang hindi na bagay sa ibang team. Masyado raw kasi itong tinatawag na ball dominant o kinakailangan palaging hawak yung bola. For example, sa Barangay Ginebra, hindi babagay si Romeo dyan dahil ang takbo ng opensa nila doon sa triangle offense. Dito naman sa TNT, yung dribble drive nila. At syempre, marami na kasing mga bagong guards ngayon dito sa PBA katulad nila Juan Gomez de Leano na mas versatile sabi nga nila at mas maraming nagagawa pagdating dito sa pag-handle ng bola. Kaya nga nasisiguro natin na isa yan doon sa mga dahilan kung bakit itong si Terence Romeo ay hindi na naglalaro ngayon sa PBA. Pero kung ban yan o hindi, hindi natin masiguro. Ito nga bang Barangay Ginebra ay interesado na makuha itong si Calvin Abueva? Sa totoo lang, itong Barangay Ginebra, babagay dyan itong si Abueva dahil unang-una, kitang-kita natin yung takbo ng laro ni Abueva dito sa Titan Ultra. Kung saan yung huling game nila kahit natalo, 27 points at 15 rebounds ang ginawa nito. So walang duda na kayang-kaya ni Abueva na maglaro pa at ay high level. Kinakailangan lamang ay bigyan siya ng playing time para ito'y magawa. Kaya nga ngayon, ito si Calvin Abueva, nasisiguro natin kung yan ay lilipat sa Barangay Ginebra, magiging fit na fit siya dyan. Dahil yung kanyang posisyon na small forward, dyan talaga nagkukulang ngayon ang Barangay Ginebra. Imagine na lang natin, for example, kung si Calvin Abueva i-trade dito sa Ginebra kapalit ni Ralph Koo. Pwedeng maging small forward ng Ginebra to si Abueva at ilalagay na doon sa guard position itong si Scottie Thompson.
Pwedeng point guard na si Scottie, small forward itong si Calvin Abueva, at doon sa shooting guard na itong si Stephen Holt. Plus magiging bench player na nila doon si Jeremiah Gray, si Nards Pinto, of course si RJ Abariento. So ibig sabihin, mas lalalim yung rotation ng Barangay Ginebra. Pero bukod dyan, alam natin ang naibibigay ni Abueva ay yung energy na kinakailangan ng Ginebra plus yung hustle sa depensa at yung rebounding. Maraming nagagawa si Abueva ang positibo sa court na hindi nagre-reflect doon sa stat sheets. At yan ang kinakailangan ngayon ng Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko malaki maitutulong talaga ni Calvin Abueva dito sa Ginebra kapag ito ay natuloy. Sigurado na ito si Abueva magagamit yan talaga ni Coach Tim Cone. Dahil hinahanap ni Coach Tim ngayon ay yung mga players na kayang magbigay ng energy para dito sa Barangay Ginebra. At walang duda na itong si Calvin Abueva ay kayang-kaya na gawin yan para sa Gene Kings. Ito nga bang Converge Fiber XS ay meron pang balak na gawin para maging mas matindi yung kanilang lineup ngayon? Marami nang nagsasabi na ang lakas nitong Converge Fiber XS dahil meron pa silang paparating na Dave Ildefonso. So ibig sabihin mas lalalim pa yung bench nitong si Coach Delta Pineda at parang yan talaga ang kanilang inaasam ngayon. Siyempre, yung pagdating nito si Dave Ildefonso, inaabangan na yan ng marami at excited na rin ng Converge Fiber XS kung ano may itulong nitong si Ildefonso sa kanilang lineup. Alam na natin doon sa mga nanonood ng karera ni Ildefonso kung ano ang kaya nitong gawin. Marami nga nanghihinayang sa Northport bakit hindi sila nagkasundo sa kontrata, pero sa ngayon ang maliwanag, itong si Dave Ildefonso malaki maitutulong yan dito sa Converge Fiber XS kapag siya ay naglaro na. Kaya asahan natin na magiging mas malakas pa yung lineup nitong si Coach Delta Pineda. Pero bukod dito kay Ildefonso, meron pa nga bang ibang players na gustong kunin itong si Delta Pineda para mas maging matindi pa yung kanyang roster? Sa totoo lang, maraming mga players na gusto ngayong maglaro dito sa Converge Fiber XS dahil nakikita na nila yung potential nito bilang isang championship contender. Kaya nga natitiyak natin na magiging isa na dito sa mga malalakas na teams talaga sa PBA itong Converge Fiber XS, lalo na kung meron pang mga ibang free agents na sumali dyan. At syempre alam natin malaki ang budget ng Converge para sa mga players nila, kaya siguradong maaakit yung mga iba't ibang mga superstars ng ibang teams para dito na maglaro. Kaya nga ngayon maraming naniniwala na itong Converge magiging isa yan dito sa mga top contenders talaga dito sa PBA, lalo na pagdating dito sa mga tinatawag natin na major championship runs. Kaya dito sa conference na to, abangan natin ang paglalaro ng Converge. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, si Mon de Guzman, Malyari Mascareñas, Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Michael D, si Katsakino Dokusin, si Anthony Alon, si Dexter Domer, si Romeo Conchada. Binabati din natin si Joseph Pineda, pati na rin si Enju at yung iba pa nating mga regular na mga viewer.